Hi guys, maayong buntag. Usa na naman atong kauban ang nadakpan na illegal practice of dentistry. So let's watch this. Ako nakakainis. Alam nyo, pinagsabihan ko na kayo, parang hindi naman kayo nakikinig. Nanggigigil na rin talaga ako sa mga mata ninyo eh. Ano rin natin, ha? Paggawa ng braces na DIY na, home service ba? Ha? Yun lang, ang gamit ng dental supplies, expired na. Expired? Ang paggupit sa dental wire, yung pang mani-pedi pa? Ano ba talaga? Dentista o manicurista? Hindi ba kayo na-insulto na ganun, B? Nililabel kayo, walang DIY braces. Nililabel kayo sa dalawa. Of course, di naman kayo dentista. Manicurista. Ipin nga ang pinag-aanuhan ninyo, hindi naman kayo dentista, di ba? I have nothing against sa mga manicurista. Pero yung gamit ng manicurista, hindi ginagamit sa ngipin. Para naman kayo eh. Wala nga label niyan DIY eh. Ano naman to? Continue. Isang tip ang natanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bulacan sa mga gumagawa at nagkakabit ng tinatawag na DIY braces. Teka. O nga pala, no? CIDG at NBI lang. I don't know ha, kasi may nireport na rin akong ganyan eh. Ang sabi sa akin, hindi, muna ako PNP. Pero, inano nila ako eh, dinirect nila ako sa NBI at CIDG. Alam mo kung anong dahilan, no? Let's continue. Nagpo-post sila sa online groups para makaakit ng parokyano. Pag may kumagat sa bahay nila, i-schedule agad dyan. Ang bilis naman pala! Nag-report po sa amin dito si Dr. Maijen Peñano. Si Dr. Maijen Peñano po is a member of Kadebu, yung kapisanan ng mga dentista. Maijen, alam nyo, dyan sa Bulacan yan, no, Kadebu, kasi kapisanan ng mga Kadebu. Kapisanan ng mga dentista sa Bulacan. Alam mo, maganda yung na yan, yung asosasyon na yan. Kasi meron silang mga pa-seminar, yung mga dentista sa Bulacan. Naka-attend na ako dyan isang beses. And the fact na marami ng mga dentista doon, still marami pa rin gumagawa ng mga DIY braces dyan sa Bulacan. Actually, nung nasa TikTok pa lang ako, may nagsumbong na sa akin na ganyan. And he's an officer of Kadebu, no? So, hindi, sa TikTok pa lang yun hindi pa dito ako yung sa ibang social media. So, talagang lantaran pala talaga ang mga nagdi-DIY dyan. Grabe naman. Let's continue, te. Nagbigay siya ng information about sa mga illegal activity po na ganito, yung kung tinatawag natin na do-it-yourself pagkakabit ng braces. Nung binigay niya yung mga listahan ng mga pangalan ng mga tao na to, so pinacheck po namin sa... Te, narinig mo ba? Listahan ng mga pangalan. Ibig sabihin, ang dami. Alam nyo, hindi ba kayo natutuwa na in-expose ko kayo dati? Ibig sabihin, wina-warningan na nga kayo na itigil nyo na. Ano nangyari? Hindi ba rin kayo nakikinig? Ibig sabihin, nakapila ka. Huwag magtatampo, mabubunot ka rin, ha? Ito lang ang inuna. Okay, next. PRC, ganoon na din sa PDA, at lumabas po na wala silang record. Hindi sila license na to conduct ng klaseng dental activities. Ay, alam mo, ganyan nga sila manghuli, no? Friend ko yan si Dr. Narisa. Hindi pa kami nagkikita niyan Dr. Narisa Ragos and Doc Jen. Ano ba, Doc Jen? Nanggigigil naman talaga ako sa'yo. Alam mo, ganyan sila Dati kasi, di ba, nag-expose ako ng mga DIY. Kaso nga lang, tinigil ko na. Kasi nga, yung yung social media account ko ay page namin sa clinic. Ang dami nagsusumbong. Hindi ko na malaman kung sino yung doon, yung pasyente namin, o sino yung mga nagsusumbong. Tad talaga hindi naman ako nagpapasumbong. No? So, parang meron ako na-expose na someone, tapos sabi niya, Doc, anong pangalan? Yun ang tinatanong nila. Anong name? Tapos i-check namin sa PRC. So, ganun talaga. Yung nila. Ang way nila to conduct an entrapment. Let's continue, te. Ganda rito. Kaya naman, sa pagkikipagtulungan ng Philippine Dental Association Bulacan Chapter, agad isinagawa ang isang entrapment operation. Entrapment na. Nakakabit na lang. Ano yung para signal? Kailangan po talagang makita natin na nagkakabit siya. Kahit hindi na naikabit ba? Kasi kailangan nakadikit mismo sa Nakadikit. para talagang makikita natin na Yan. Kailangan talaga maaktuhan mo, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, maaktuhan silang nagkakabit. Kasi yun yung tinatawag na
na I think I'm not good in law, no? Kasi according to my lawyer, yun yung sinasabi nilang probable cause. 'Di ba? Yung sabi ni attorney Matito, kailangan nahuli mo sa akto. Kaya dapat meron din yung pagbabayad, yung mga ano tawag doon? Channeling money. Money, yung mga ganon, ha? Comment down below. Game. Nagkakabit siya. Sa higit na 30 silinda ng acre ng ating police asset. Isa ang bumagat sa ating hamon. Nais naman, ang lakas ng loob ah. After that, nung Dami. nakuha namin, bigyan kami ng certification from PRC and PDA. So nag-conduct po kami ng entrapment operation yun, sa mga personality na yon. Kasama rin na si Doc Mygen Peñano, pinuntahan namin yung area. At yung police natin, yung nagpanggap na papakabit ng Actually, ganito yan talaga, tayo. Bakit ba nahuhuli kayo? Hindi yan yung pag-expose ko, ha, na ano. Kasi ba, ganito, ha, kahit i-expose ko kayo, makikita lang sa social media or mapapanood lang ako na nakakatuwa. Ay, nababardagol si Doc Mikey. Ay, nakakatuwa naman. Wala namang aksyon nang nagaganap. Kasi ba, kahit yung mga nagsusumbong sa akin, hindi naman yan talaga yung ididimanda kay. Hindi sila gumagawa ng, napapanood lang nila, tapos napapahiya lang yung ine-expose ko. Pero patuloy pa rin sila, pwede pa rin sila gumawa kasi walang nagrereklamo. Pag walang reklamo, walang kaso. Ngayon, eto si Doc, long hair, hi Doc, hello. Siya ang nagreklamo sa iyo, 'di ba? Kahit ikaw nagigets ba? Ang hirap magpaliwanag pag gantong oras. Kahit ikaw i-expose kita dito sa social media, kung naman mababaya ka lang. Pero mababaya ka kasi public post 'yan eh, no? Hindi ka naman mahuhuli. Mahuhuli ka lang pag may nagreklamo na sa'yo. May nagpunta sa PDA with the collaboration. Anong collaboration? Vlogger? With the help of CIDG and NBI. So, nagigets? May napiko ng dentista sa'yo, kaya ka pinahuli. Ito naman. Kaya naman noong September 15, ikinasa na ang meet and greet sa ating mga dentista. Meet and greet. Sa pamamagitan po ng isang hidden camera na dokumento ng resibo kasama ng CIDG ang pangyayari o ang modus sa illegal na gawain ito. Sa loob po ng bahay na ito, pumasok ang 2 tao. Hala! Hala ka! Alam na natin na yun. Kawawa naman eh. Dami kong gusto sabihin eh. Ano alam? Parang riding in tandem. Charot! Okay. Hindi ka pa, di ba pwede pa tayo? Pwede mo maganda na lang. Home service po ito ng di umano'y gumagawa ng mga braces. Ang kliyente ay ang lalaking ito na pauupuin po sa sofa. Ang babaeng ito Narinig nyo? Yung sabi ni Mr. Resibo, kliyente. No? Ang tawag sa mga ginagawa ninyo ng ngipin ay kliyente. Hindi pasyente. Kasi yung pasyente, pandoktor. Patients. Hindi naman kayo doktor eh. Oo. Loko-lokohan lang kayo. Kaya mga kliyenteng naloko ninyo. Next. nakatindig. Siya po yung magkakabit ng DIY braces. Oo nga, Inilatag na po ng suspect ang kanyang mga materyales na siya rin gagamitin dito sa procedure. Nagsuot na siya ng gloves. Ang lalaking pinaupo niya po sa sopa ay ang kakabitan ng braces. Parang hiringgilya ho, yung hawak nito, kung yung makikita ho, parang hiringgilya o yung direksyon. Tignan niyo ho, sa inyo. Alam mo, nagtatawa. Wait lang. Meron siyang nilagay yung yung mouth cheek retractor, tapos nilalagyan niya na ng pandikit. Anong yan? Anong mali dyan? Hawa naka-cheek retractor ka yung laway mo nagpupuling. Wala kayong suction. So, alam mo naman, di ba? Through laway, pwedeng magkahawaan. Di ba? Through laway, pwede kang unhygienic talaga. Dapat may tagasipsip ng laway. Dentistry is saliva business. Malaway na, yan, negosyo yan. Oo. Ngayon, wala kang something para ma-prevent yung pagano ng laway. Again, guys, mahirap lumunok nang nakabuka ang bibig. Try mo. Lunok ka. Papahirapan mo yung pasyente. Sa halagang presyong ino-offer ninyo, parang mga to. Yan, mali mali. Ano pa? Meron doon siya isinaksak doon sa bibig ng kanyang parokyano.
No, dear. That's not cement. Sabi niya, hindi po. Cement lang to. It's not cement. Hindi yan cement. Tingnan mo yung mga term mo, hindi mo alam. Nagtatanong yung pasyente, ano yan? Sabi mo, cement? Cement yan? Nasa syringe? Hindi yan cement, darling. Sa mga simpleng kahon lamang ho, nakalagay ang materyales na ginagamit sa procedure. Hindi ho naka-medical gown itong dentista na ito. Wala hong inilalagay na parang babero o yung bib dito ho sa kanyang kliyente. Kung saan lang ho pinaupo. Babero? Yung pala ang Tagalog ng bib? Sa tagal ko na nagpa-practice, ay, Mr. Recibo, babero? Oh, kahit yung mga dentista dyan, hindi alam. Bib is babero? Galing Natuwa ako dun. Walang babero. Oh, parang ano. Kahit si Mr. Recibo na hindi naman dentista, nakikita yung mga kamalian nyo eh. Let's continue. Wala akong tubig na pangmumog. Yung pawis tumutulog, sila na ho. Siya na ho mismo nagpahid ng kanyang pawis. Ano ho? Oh, di ba? Di ba? Narinig nyo? Di linakin. Paano makakalunok? Sige nga, pasakan kita ng chick retractor. Lunukin mo nga. Sige. Alam mo, nakakainis kasi yan na may mga pinapagawa kayo sa mga pasyenteng niloloko nyo. Tapos hindi nyo naman alam kung paano. Sa'yo ko gawin yan, be. May chick retractor ka, lumunok ka. Nang hindi ka nahihirapan, bigyan kita 10,000. Wag naman, joke lang. Basta mahirap. Kung sa mga dental clinic pwedeng umabot ang kalahati hanggang buong magapo ng pagkakabit ng braces, dito sa ating fake dentista, aba, after 30 minutes, tapos agad ikabit ang brackets, complete with wires and rubber bands pa. Hanap sa bilisa, talo pa si Flash. Pero bago pa sila mapa-flash ng kanilang killer smile, humudyat na ang asset at sinugod na ng CIDG Bulacan PDA at resibo ang dalawang suspect. Susunod, taas sa mga kamay. Alam mo, naka-experience na talaga ako ng ganyan. Sa actual na nakakaawa talaga, no? Nakakaawa kasi nga ginagawa nila yan dahil sa pera eh. Ang kaso nga bawal, no? Kung someone sa inyo pwede maging representative sa kongreso, isampan niyo yung batas na yan na pwede kayong gumawa. Eh kaso nga lang, aalma mga dentista dito sa Pilipinas. Hindi talaga yan pwede. Guys, illegal practice of dentistry is a criminal case. It's not a civil case. So, it's a crime. It's a crime! Keep on moving! Keep climbing! Keep the faith higher! Sobra na. Doon na tayo sa part 2.